On this day, 30 July 2025, while our Cambodian forces came forward in good faith to meet for peace talks, the Thai military used that opportunity to arrest 20 Cambodian soldiers near the Preah area. This is a clear act of betrayal and disrespect toward the peace process. We came to meet for dialogue, but instead, Thailand responded with a trap. This is not the way of honorable nations. We call upon the international community, ASEAN, the United Nations, and especially President Donald J. Trump. Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. Before tayo pumasok dun sa topic natin na Cambodian versus Thailand na gera. Alam natin tapos na yun pero itatakal natin sa usapan ito. Sakala ng mga tao kasi tapos na pero hindi pa hanggang ngayon. Umpisa muna natin sa shipping natin. Ang ang August 6 natin na shipment. Ang estimate sa Manila ay October 1. Ang estimate sa Cebu ay October 6. Ang estimate naman sa CDO, sa Cagayan de Oro, ay November 6. Okay. Sa mga may tanong po, pwede nyo po akong kontakin sa numero ko. Makikita nyo po sa Facebook ko yung telephone number ko. Or i-comment ko na lang po sa inyo. Kasi po, international po itong comment dito. Makikita nila yung nangyayari at yung istorya talaga. Nakakaintindi po tayo ng konting Cambodian na salita dahil ang ating mga mahal sa buhay ay Cambodian din po. Pilipino po ako na solido pero nandito po ako sa Amerika. Umpisahan natin sa meron akong kodigo dito sa taas. Hindi ako marunong nung linya na dumadaan ng gano'n. Umpisahan natin sa ugali ng Cambodian at ng Thailand. Para sa akin, mas maganda ang ugali ng mga Cambodian kasi kumpara sa ibang mga Asian, para silang mga Pilipino, masayahin, magalang, at mas conservative lang sila sa Pilipino. Pero kung nung panahon ng mga 1980s, 70s, parang ganoon ang Cambodian. Ang Cambodian masyado silang conservative. Pumipili sila ng mga tao na mapapakasalan nila, mapapangasawa, at ang mga magulang bago kayo ikasal, hindi katulad dito sa Amerika o katulad sa Pilipinas ngayon, na kapag pakasal na, walang pakialam yung nanay at tatay nung kabilaang side. Sa kanila, yung tatay at nanay kakausapin yung anak niya na lalaki, ganito ang maging responsibilidad mo kapag nag-asawa ka na. Sa pera, sa bahay, sa higaan, kung ano yung ginagawa ng mag-asawa sa higaan, kinakausap sila na gano'n. Paano nag-aaway, paano ayusin, gano'n yung tinuturo sa kanila. Mga palalaki o mababae ay kinakausap sila na ganito maging responsibilidad nyo kasi family-oriented sila. At hindi sila katulad ng ibang lahi na katulad ng sa Thailand. Uso sa kanila yung mga todo-todo hubad, kahit yung mga beki doon hinahayaan nila na maglantad masyado, nawawala ng respeto sa katawan na imahe ng mga babae. Yun ang pinakaiba sa Thailand kasi may mga may mga ilusyon sila na gusto nilang gawin kaagad na hindi nila naisip yung mga mangyayari para sa mga bata na nanonood na gano'n. Isa pa nagiging problema sa kanila, ang kultura nila ay nagiging sakim sila ng mga Thailand. Hindi sila dapat nagiging gano'n. Siguro nga dahil nga nabubulag na sila, masyado silang open. Masyado siyang mayroon silang sobrang liberty sa buhay. Pero maangat na sila. Pero kung hindi nagkagera ang Cambodia noong 1979, siguro angat na rin sila katulad ng sa Thailand. So umpisahan natin kung saan sila nag-away. July 20 pumupunta na ang mga sundalo ng Thailand doon sa temple. Pumapasok sila sa border at pinag-uusapan nila ng mga sundalo doon ng Cambodian, ba't kayo pumapasok by surprise? Kailangan kayo humingi ng permiso kung papasok kayo dito dahil lampas na kayo sa border namin. ចូលមកផុតដល់ទឹកជើងទៀតត្រូវណាអត់មានទេណា ใครทำให้ไปเลือก ទៅប្រាក់គ្នា อย่า ហើ ชี้ យ ห ក្រោ น้า យមិនឃើញអត់ពៀនទេទៀតណាមកមុនមកទៅរៀបការប្រាមានមកឆាយឆាយទៅណា พูดอะไรพูดอะไรก็มันกำลังจะมาเป็นแบบนี้บอกก็ด้วยอย่าชี้หน้า Yung ginagawa nila na pag-i-invade, ingay naman yun. Yung nagagawa nila na pag-invade ng
ng temple, ginagawa ng mga Thailand soldier, kapag may mga tourist nagpapapicture sila, pinepretend nila na sila ang may-ari nung temple na yon. May mga temple na hawak ng UNESCO dahil pagkatapos ng gera nung panahon nung sa Vietnam na sinakop sila, maraming namatay. Yung ginawa pang ang ilog yung dugo nila ng mga Cambodian, mga pinatay. Pero may mga survival naman ng mga sundalo. Yun yung mga nagtuturo ng mga sundalo ngayon. Nakatulong yung mga yon at parang excuse me, parang balikatan pa nga ginawa ng mga yan sa Pilipinas doon, nakipag-join din ng Pilipino, yung Pilipinas at ang Cambodia, meron silang jungle survival at training. Scout ranger yata natin ang nakipagtulungan sa kanila, nag-exchange of ideas sila. Sinabi rin ng mga Pilipino na magagaling talaga ang mga Cambodians, lalo na sa jungle. Kasi nga, yung mga yun yung mga survivor noon, noong 1979, na mga bata pa. Yung mga gera noon, kung mapapansin nyo, kung yung Vietnam noon ay 16 years old, gumahawak ng baril. Yung Cambodian, 10 years old, gumahawak ng baril. Lumalaban noon, yung panahon nila. Kaya itong mga naglakihan na to, nagtuturo sila sa mga bagong mga sundalo, mas marami silang naituro sa mga Cambodian soldier. Nag-umpisa sila nung ginawa nila na pumasok sila, si Thailand soldier, tapos ginagawa nila ng July 20, pumapasok sila, July 21, nakikipaggirian na sila, tapos hanggang July 23, pumasok na sila hanggang nung nag-iinitan na sila, kasi dumadami na yung Cambodian soldier eh. Tinatawi lagi yung mga Thailand soldier at pumapasok doon sa temple. Yung July 24, nagbakod sa temple ang mga Thailand soldier. Bye. Lampas na sila sa border, wala na sila sa border. Parang kalokohan niya na ginagawa ng mga komunista na sinasabi nila na hindi namin alam na amin pa yan o hindi pa. Tingnan niyo naman, kahit sa Pilipinas, lumalampas na sila, umaabot na sila ng Palawan, sinasabi nila kanila pa rin yung dagat. Parang sinasabi lang ng mga gobyerno ng China, hindi daw sila marurunong sa ganun sa ng mapa kung nasaan na sila, kaya ilang iniisip nila kanila, parang lost command, parang ganun. Pero hindi ginagawa ng mga Thailand. Pinipilit nila na yung temple nasa border nila. Ang tagal na, ilang taon na, since 1979. Cambodia na nagbayari no pagkatapos ng gera nila. Dahil yun ang kinuha na ng UNESCO, yung isang temple doon, para hindi na pag-awayan ng iba't ibang bayan, iba't ibang bansa. So ibig sabihin kahit sino pwede pumunta doon, libre na 'yon. Yung mga temple naman, kasi I think 3, pero 4 yung nabanggit 3 lang yung nakikilala ko ng mga temple doon. Pinasok nila yung temple na yon hanggang sa nagkainitan, kasi ang mga sundalo ng Thailand, mga bata yan yan yung mga pinipilit ng gobyerno nila na magsundalo ka. Hindi katulad sa Pilipinas na mag-ROTC ka lang tapos reserve soldier ka. Sa kanila hindi, kailangan mag-serve ka. May pinipili sila, may raffle pa, tapos dadaling ka. Pagka nagkataon pa na may gusto silang gera, ikaw yung unahin. Makikita natin yung resulta na ito, ituloy natin yung kwento. At nung nagkapatayan sila doon sa May Temple, nauna kasing nagpaputok ang Thailand. Nung sa May Temple na yun, nung inaalis na ng mga sundalo ng Cambodian yung barbed wire na ilagay nila sa temple na hindi naman kanila, dahil ang layo pa ng border nila, pumasok sila doon, binabakuran nila. So nagkainitin sila, nabaril ng Thailand ang isang sundalo ng Cambodian. So nagkainitan sila kasi nga yung mga Thailand, mga bata pa, sinisiga-sigang binabangga-bangga sila. Kita ko sa video Yan, ilalagay ko siguro dito. Yung ginagawa nila, nag-umpisa ng gera ng labanan na gano'n hanggang sa nag-escalate na sila. Tumawag na ng maraming sundalo, gumamit na ng maraming backup ang Thailand kasi magagaling ang mga sundalo ng nasa border ng
ng Cambodia, sino ba yung mga yon? Sila yung may mga PTSD yata yun, yung panahon pa nung gera noong 1979. At yung mga tinuturuan nila na nandoon, hindi na yun nakakapamuhay ng sarili na nasa syudad. Natuto na yun na palagi na lang nasa gubat. Kaya may tawag silang sundalo na tawag nila doon sa mga sundalo na kung sa atin ay kabgo, sa kanila ay mga wild soldier ang tawag nila. Kasi yung mga yun, solo-solo na lang. May makikita kayo sa video, baka mailagay ko rin dito. Yung sundalo na yun, parang Rambo, yung isa. Yung nakachinelas, walang damit, naka-short. Ang hawak niya, yung, I think, 30 caliber o 50 caliber. Binabanata niya yung mga pumapasok. Mag-isa lang siya, wala siyang kasama. So, ang lupit nung ginawa niya, palaban talaga siya. Yung may ano siya eh, mayroon siyang warsyak, yung tao na yun. Kasi mga kwento, mga turo, yung mga tao na lumalaban doon, na nasa border, yung first line, sila yung mga dating survivor na sundalo. Yung bata ka, binigyan ka na ng rangko, lalabang ka, ganun ginagawa nila. So, nangyari, mas maraming namamatay na Thailand. At hindi binabalita ng Thailand na maraming namamatay sa kanila. Yung mga bata kasi ang pinadadala, hindi pa marurunong sa gera yung mga yon. Kulang pa sa training. So, ginagawa ng mga Thailand, nagsusumbong sa air support, tsaka sa land support, ginawa nila dahil marami nga namamatay sa kanila, tapos dinideclare nila, 15 lang daw ang namatay. Papakita ko, siguro dito, lagyan natin yan. Ganyan karami yung namatay. Una pa lang biyahe yan. Marami pa silang nailagay na nidi-deliver sa border ng Thailand. Ibibigay sa kanila yung mga patay na mga Thailand na pumasok. Yun ang mali nila kasi pumapasok sila sa hindi nila kabisado na lugar. Kahit ang mga sundalo natin sa Pilipinas sasabihin, huwag kang papasok kung hindi mo sigurado. Kailangan pagplanuhan mo yan. Kasi importante ang mga buhay. Hindi silang laruan lang na namamatay ng ganun-ganon. So yung nangyari na yun, sa sobrang galit ng mga Thailand, binomba nila yun ng fighter plane, ng F-16, yung mga sundalo, tsaka yung mga pwesto ng sundalo ng Cambodian, binobomba nila. Ang problema, nadodamay yung mga ibang tao na nakatira sa border. Yung mga nakatira sa border na mga civilian, half na yun. Half Cambodian, half Thailand. Kasi imagine, ang tagal nilang bukas ang border nila, labas-pasok lang sila doon. So, nagkakaroon ng ligawan, nagiging mag-asawa na, may magkamag-anak na ng kabilaan. So, yung lumalayo na yun, kawawa rin yung iba-iba doon, half Thailand, half Cambodia, na namamatay habang tumatakbo. Kasi nga, binobomba, hindi naman pinaalis. Hindi katulad dito sa Amerika, kapag makikipaggera ang Amerika, sasabihin ng Amerika, umalis na kayo dyan, kasi meron kaming gagawin, meron kaming babagsakan namin ng bomba, ganun, o papatagilan na namin yung gobyerno na yan, pinapaalis nila yung mga tao. Katulad din sa Iraq, di ba, pinaalis nila yung mga sibilyan. Ganun din yung ginagawa ng Israel na style, pinaalis nila yung mga sibilyan kasi aatake sila doon banda sa may Iran. Ganun ginagawa. Pero si Thailand, hindi sila nagsasabi, binanatan lang na binanatan. Tapos gumamit pa sila ng cluster bomb. Ang problema sa kanila, pati poison na gas ginagamit nila, in-spray nila sa mga tao. Nag-umpisa doon yung karma sa kanila. Kasi, nung nag-i-spray sila, ang hangin papunta sa Thailand, hindi papunta ng Cambodia. So, marami bumagsak sa kanila, yun yung nakadagdag ulit na namatay. Kasi yung nakapwesto nila sa border ng Thailand. Ang dami namatay. Lumulusob sila, nakalanghap na sila, tapos bigla bubulagta doon. O kaya nahihilo na, tapos nagipagbarilan. Madaling tamaan talaga ng mga Cambodian yung mga yun. O baga, naumpisa na sa kanila ng karma. Ito pa isang karma na nangyayari. Hindi rin binabalita. Yung nanay ng king ng Thailand, sa araw ng birthday niya, noong July 24, namatay. Kasi siya naman ang nag-uutos doon nung na lumusob yung mga sundalo na kunin yung temple. Parang magiging regalo yata sa kanya na na-conquer nila yun. Para siyang nagtitrip, din natin alam bakit niya naisipan na pasukin yung lupa na hindi naman kanya. Alam naman nila may border sila. Ilang beses sila nagkakagirian doon. May border sila sa harapan. Pero sa gilid, walang bakod yun. Kaya ngayon, nag-uumpisa na rin ng mga Cambodian na magtayo ng bakod doon.
Tapos ang tigas talaga ng Thailand. Sabi ng Cambodian, huwag tayong magpatayan kasi halos pareho lang tayong we're brother eh. Kasi Asian tayo, tapos mga Cambodian tsaka Thailand, halos crossbreed na sila. Dahil matagal na open, kumbaga magpipinsan na, ganyan. Tapos nang mangyayari kapatayan tayo. Dali natin sa international, ito, ang court yun, International Court of Justice yata, ICJ. Tapos, ayaw ni Thailand. Ginawa naman ng Cambodian, kumontak naman sa UN. Walang nagawa ang UN. Sinabi lang nila sa Thailand, okay. Sabi ng Thailand, okay, hihinto na kami. Pero pagkatapos nung gabi na yun, banata na naman nila ang Cambodian. So, nung binanata nila yung Cambodian, may mga namatay na Cambodian dahil alam nila, peace na. Tapos, yung sumunod naman nun, ayan na, si Trump na. Kasi nakita niya, July 27 yata, marami nang namamatay. So, sumingit na siya. July 28, nag-usap na sila, tapos natapos yung peace talk nila, magkakaroon sila ng ceasefire sa Malaysia, tapos magkakaroon na sila ng deal na hindi sila maglalaban, paimbestigahan muna kung sino una at sino magkakaroon ng penalty. Actually, yung Thailand, alam na agad magkaka-penalty kasi gumamit ng cluster bomb, gumamit ng poison gas. Ano pa ba ang ginamit nila doon? Pumasok sila sa border na hindi kanila, kumbaga i-invade nila. Marami silang kalokohan na ginawa, tapos binakudan nila yung temple na hindi kanila. Tapos binagsakan pa nila ng bomba yung isang temple doon na UNESCO ang UNESCO heritage. Hindi nila dapat ginawa 'yon. Nung nakausap na sila ng US at Malaysia na pinagkababati sila, pumayag si Thailand na okay, sige, ceasefire na, bati-bati na kami, okay na. Tapos yan na, sa video, pakita natin yung mga ibang video na nag-shake hands sila. Pagkatapos niyan, after 6 hours, siyempre yung mga sundalo ng Thailand, alam nila, peace na, hindi na sila nagdala ng baril. Wala silang dinala kasi nakikipagbati nga eh. Ginawa ng mga Thailand dahil armado sila, kinuha nila yung 20 na sundalo. Naka-ceasefire na, kinidnap pa, tapos sabi nila prisoner of war. Tapos na yung war, kinuha pa nila. So may babayaran na naman na penalty ang Thailand. Kasi doon na yung Malaysia, yung araw na 29 yata yun, doon na nung kinuha nila yung mga tao. July 29, kinuha nila yung mga tao na 20 person na sundalo na walang armas. Wala silang armas, hindi talaga makakalaban yun. Tsaka alam nila, peace na kasi nga nag-shake hand na sila, naka-video pa, televised pa. Tapos kinidnap, tinasok. Tapos ang sabi ngayon na August 1, nag-release sila ng 2. Tapos sinahanap ng gobyerno ng Cambodia tsaka ng Malaysia, tsaka ng ASEAN, bakit 2 lang ni-release nyo? 20 yan. Sabi nila, ini-interrogate pa yung 18. Yung 2 na lumabas, bugbog sarado. Ginulpi talaga nila. Hindi makatayo yung tao. Meron pa ako mapapakita siguro. Mapakita ko yung lagay natin sa taas. Yung nakalagay sila sa hukay na anytime pwede silang barilin at ilibing na doon. Pwede natin masabi na dahil naggagalit sila, hindi out of control, wala sa command. Yung mga sundalo lang na yun, galit, gumaganti. Na hindi na damay ang Thailand sa ginagawa nila na aksyon. Pero mali pa rin yun. Meron silang opisyal na dapat sundin. Kapag sinabi ng opisyal, huwag mong gagawin niya, huwag mong gagawin. Kasi nga, prisoner of war ginawa nyo, tapos na yung gera, saka kayo nanguha ng tao. Tapos nilagay nyo lang doon sa hukay, nakapila. Yung alam nyo, pang mass grave. Yung pagbabarilin kayo, libing ka na ron. Nakahubad sila, walang pagkain. At actually, yung kidnapping na yun, hindi malalaman yun ng Cambodia kung hindi nakatakas yung isa. Bale, 21 kasi yun. Yung isa, nagpatay-patayan. Kasi nga, naglaban-laban sila doon. Yung isa, kunyari, nakatulog, patay, gano'n, hindi na gumagalaw. Nung nakalayo na yung mga Thailand, dala-dala na yung 20, saka bumangon yung isa. Nagsumbong ngayon na nakuha yung 20 natin nakasamahan.
Ngayon, yung hirap na nangyayari sa kanila, sana makalabas na sila. Yung ini-interrogate daw, yung interrogation nila, bugbog yun. Inubugbog yun kasi yung dalawang lumabas, gula pa hindi nga makatayo. Naka-wheelchair na. Sinakay kaagad ng ano. Siyempre, ang Cambodian, peaceful sila. Ayaw nilang lumaban pa. Gusto lang nila, idaan natin sa legal. Kasi kung labanan ng equipment, talo sila. Pero kung labanan ng mano-mano, talo ang Thailand. Tingnan mo, ang namatay sa Cambodian, less than 100. Pero sa Thailand, sinasabi nila, 15 lang. 15 lang. Pero ang binibilang ng mga tao, nasa 600 to 900 ang binibilang ng mga sundalo ng Cambodia, ng mga patay sa border nila. Dinadala nila yon sa border ng Thailand. Dinideliver nila yon by truck. Katulad ng picture na ilagay natin, i-deliver nila. Sa Cambodia, mapansin mo, napakagalang nila doon. Yung mga sundalo nila na nakasurvive, kapag may dumadaan na civilian, binabati nila ng ganun. Dito yung paggalang lang, dito mas mataas na galang dito sa mga king at god. Kaya depende sa level yan. Lahat yung mga yun, binawag nila, tapos yung mga sundalo nagbabaw din. Pag nakita mo yung mga magulang ng mga sundalo na nag-receive ng patay ng Cambodian, talagang madudurog ang puso mo. Ganon din yung sa Thailand. Yung mga anak nila ng mga binatilyo, dinala sa gera na hindi pa naman sila marurunong, hindi pa magagaling, may dala lang armas, iyak yung mga nanay, iyak yung mga tatay. Sa maling order, sumunod sila dahil nga mga bata pa, iisip nila kaya nila, hindi nila naisip na yung mga makakalaban nila ay mga wild yung mga galing pa sa dati pang gera 1979 na tinuturuan ng mga mga matatanda. Mas magagaling yun sa ganun, na magaling magtago, alam nila na hindi aabot yung bala ng kalaban, kaya lalakad-lakad lang. Tapos lulusob sa kanila ng gabi. Yun yung natutunan nila sa Pilipino na sundalo. Lumulusob ng gabi. Yung, alam nyo yung ranger natin, yung mga may logo ng pusa, lumulusob sa gabi. Doon sila nahirapan ng Thailand kasi gabi, di nila makita kung sino yung mga kalaban nila. Yun ang problema, high-tech sila, wala silang night vision na ginamit. Di nila naisip na yung mga sundalo ng Cambodian gagapang papunta doon sa border kasi kinukuha nila umapasok sila sa border, babalik ngayon yung umaatras yung sundalo ng Cambodian, babalik ulit sila, kukunin nila sa gabi. Paggising ng umaga, wala na naman yung mga Thailand doon. Kanila na naman yung ang may-ari na naman nung pwesto na may hawak na naman ay mga Cambodian na naman. So, hindi na babalita yun yung strategy na yun. Tsaka yung ginagawa ng Pilipino, ng mga sundalo, siguro, kung makilala kayo mga sundalo, na mga lumalaban na pangit ang equipment nila, yung may dalang kahoy, nakaganon, yung malalaking troso, dalawang tao nagbubuhat, tapos lulusob, ng tao lulusob, pumuputok. Kasi kung puputokan mo yun, mabarilin mo, nakakasalag sila. Hindi sila natatamaan agad-agad kasi ang kalaban naman nila, ang gamit yung mga maiksing baril. Tapos binobomba lang sila. Yung bomba lampas sa kanila, yung mga nasa harapan hindi nila matamaan ng bomba. Kaya yung nasa border na yon, ang maraming casualty kaysa sa doon sa malayo. Kasi ang Cambodian, ang target lang nila, mag-cross ka, patay ka. Kapag di ka nag-cross, hindi ka namin titirahin. May galang pa rin talaga sila. Pero si Thailand, talagang binobomba nila yung nasa loob ng Cambodia. Yung hanggang abot ng range nila. May kalokohan pa sila na ginawa, binomba nila yung sarili nilang 7-Eleven para mag-init yung mga citizen nila na tumulong makipaggera, magalit. Tapos later on, napag-imbestigahan din ng Malaysia, paano bubombahin niya ng Cambodia, ang bomba nila hanggang 30 to 40 kilometers lang ang kaya na range. Wala silang bomba na mas malakas pa dyan na mas malayo. 120 kilometer away yung 7-Eleven na sinabi niyo na bomba. Tapos meron pa ako nakakita na video ng mga Thailand na tumatawa-tawa pa sila kasi ginagamit nila yung rocket launcher nila na marami. Nagkamali sila. Kung saan-saan dumedireksyon. Kumbaga siguro hindi nila na-lock yun.
Kung saan-saan lumilipad yung ano, takbuhan sila. Kaya inisip ko, siguro yun din na marami nakamatay sa sarili nilang mga sundalo kasi nga, kanya-kanya ng lipad yung rocket, walang direksyon kung saan. Tapos tatawa-tawa pa yung ibang mga sundalo, hindi nila alam, grabe ang impact nun pag sumabog yun. So kabayan, hanggang ngayon naghihintay pa rin ang Cambodia para doon sa 18 soldier na hinahawakan ng Thailand na sinasabi, ini-interrogate. Napakalayo na dahilan yun para sabihin lang ini-interrogate. Tapos na yung gera. Yung prisoner of war, kailangan mo na i-release yan. At hindi naman siya prisoner of war talaga. Dahil tapos na yung gera nyo, peace na kayo, nag-handshake na kayo, saka nyo pa kinuha, saka nyo kinidnap yung mga sundalo ng Cambodian. Dapat nung labanan, kinuha nyo, saka kayo ng hostage, o bigay nyo yung temple, o mamatay itong 20. Mali. Ginawa nyo, tapos na yung, nag-peace talk na eh. Tapos saka kinuha pa. Hindi na pwedeng sabing lost command yun dahil hanggang ngayon, alam naman ng hari niya, hari ng Thailand na gano'n ang ginagawa ng mga sundalo niya. So hanggang dito lang muna tayo kabayan. Tapusin na natin kasi abangan pa natin yung mga balita. Yung nangyari na yan, lahat na malalapit sa akin ng Cambodian kapag umiiyak. Pati nga ako, naiiyak din ako eh kasi nakita kong gano'n lang kamahal yung mga sundalo nila. Walang gamit. Yung ibang baril pa na ginagamit nila, nakakuha pa nila sa kalaban nila sa Thailand. Kaya yung mga armory nila doon na dinadala nila sa loob ng border para tulungan yung sundalo ng Thailand, eh nakukuha ng Cambodia yun ang nagagamit sa Thailand. At mas magagaling gumamit itong mga sundalo ng Cambodia noon. Tapos meron pa silang panggabi, yung mga panggabi na lumulusob na para mga Rambo. Kaya merong isa doon sa balita sa kanila. Itong isa na to, isang example lang siya ng Rambo. Marami pang ibang nakita na ganyan na Rambo. Mag-isa lang siya, nakachinelas, naka-short. Kasi yung bahay niya, nandoon sa border, doon na siya nakatira dahil nga sundalo siya na, ng panahon pa ng luma, eh, matanda na siya, ganun pang ginagawa niya. Hanggang ngayon, pag binanata mo talaga yung bansa niya, lalaban yun hanggang mamatay. Kasi wala na nga siyang pamilya eh. Mayroon siyang PTSD. Nagsusurvive lang siya lagi sa, parang pakiramdam niya, lagi may gera. Hindi mo katulad dito kasi nagagamot yung ngayon dahil maganda ang medical system natin dito sa Amerika. Pero sa kanila, hindi eh. Wala silang ganun na psychological incapacitate psychological basta basta yung may problema sa pag-iisip na dahil sa gera, naayos pa natin dito. May mga nagagamot pa, may therapy. Sa kanila walang ganun kasi hindi pa naman sila ganun kayaman. So, yun, napansin nyo, namumula yung mata ko. Naawa din ako sa mga yan. Sa mga gera kasi, walang panalo, walang talo. Ang pinaka nagiging lang dyan, kawawa. Kawawa ang mga sumusunod dahil sa mga matataas na posisyon. Lagi meron ako nakausap noon na nung nasa Middle East ako, mga Muslim, sabi nila, pinanganak naman tayong walang lupa sa kamay. Kahit tignan mo sa Biblia, hindi sinabing sa iyo ang lupa. Hindi mo pwedeng lagyan ng titulo na magiging sa iyo yan. Sabi niya, yan ang pagkakaintindi namin. Pero ang tao, binigyan ng titulo, may bahay, mabayaran mo yung milyar, mabayaran mo yung kung anong rehistro. Pagkatapos mamatay ka, lilibing ka lang, hindi mo madadala. Kaya sila yung mga nagsasabi na the land of promise, dapat yung land of promise, gamitin mo. Promise lang yun, hindi yun magiging sayo. Hindi sinabing sayo na yun. Gagamitin mo lang. So, yung kahit sa buong mundo, tingnan nyo, kaya may mga iba nagsasabi na, mabuti pa ang ibon, hindi kailangan ng passport. Pero ang tao kinokontrol. Para hindi ka pumunta doon, yung passport mo iba-block. Lahat, kunyari, nagkagera ang Amerika at saka ang Russia, hindi pwede pumasok ng Russia ang, excuse me, hindi pwede pumasok ang Amerika sa Russia dahil sa passport niya. Sino ba naglagay ng mga border na yan? Political. Tapos nakikipaggirian ng China sa Amerika, ang Russia, China, pinagtutulungan ng Amerika, at sinasabi nila na ang Amerika nagpo-proxy war,
business daw ang equipment weapon. Pero pag inisip mo, napakasama naman para gawin mo yung ganun. Parang ginagawa lang niyo yan, istorya, para lang mabigyan ng dahilan yung pagiging pagtatago nyo na naggagawa kayo ng mga weapon na pang mass destruction. Katulad din sa Ukraine, sinasabi nila, bakit mo lalagyan ng NATO dyan? Pag nilagyan mo ng NATO dyan, baka gagirahin mo na kami. Kasi napapaligiran na kami. Threat na yan. Paano magiging threat yun? Kaya nagpapalagay ng NATO ang Ukraine. Gusto nila mag-join, sila ang nag-a-apply, hindi naman ino-offer sa kanila. Sila ang nag-a-apply dahil takot sila sa'yo, dahil agresibo ka. Ganun yun. Political na naman. Sino nagsasuffer? Yung mga sundalo. Pero yung mga leader, buhay pa rin pareho. Hihingi lang ng supply. Order ng order. Kaya mahirap maging ma-involve sa mga yan. Meron din ako nakausap noon na businessman. Ang sabi naman, ang gera, political yan. Kaya, papansin mo, lahat ng businessman, lumalayo sa lugar na magulo. Kasi ayaw nilang madamay dyan. Ang kanya lang, business lang. Kahit saan siya pumunta na lugar, basta makapag-business lang siya. Kasi hindi tatakbo ang ekonomiya kung walang businessman. Kaya may mapapansin kayo, parang mas iniingatan ng mga gobyerno ang mga may business. Sila ang laging merong priority. So, pag-isipan nyo mabuti, bakit sila napaka-importante? Kasi nagpapatrabaho sila ng tao, nagbibigay ng sahod, pinapatakbo ang ekonomiya. Ang nag-order lang naman yung mga tao sa gobyerno, pero ang pondo hindi naman galing sa gobyerno, galing sa mga businessman. Kaya yung mga businessman lumalayo. Ano bang bansa yun? Monaco yata yun, yung isang bansa na ando doon ng mga billionaire. Lahat ng mayayaman ando doon ng millionaire. May bahay sila ron. Dahil sa protection. At hindi sila hindi nakikigera at mayayaman. At kapag may nagtatangka makipaggera, nasa-settle nila. Nakakapag-agreement sila na huwag mong gagarahin yung lugar na to, dito kami. Ganun. Pero kung pansin nyo, mga businessman na nandito na hindi pumupunta sa ibang mayayaman na lugar, sila yung mga naglalagay ng bunker. Hinihintay lang nilang matapos yung gera, lalabas na naman yun. Mga wais. Kumbaga, ayaw nilang makialam sa politika. Yung gera, politika din yan eh. Geopolitical, labanan ng ibang bansa. Pwedeng economic war, trade war, pwedeng military war. Yung ginagawa ni Trump, hindi naman niya ginagawa military war eh. Trade war ang ginagamit niya. Yung pataasan, magandahan ng import and export, palakihan ng kinikita, ganun na nangyayari. So, para sa akin, mas peaceful ang Amerika. Yung mga communist talaga na ibang bansa, mahirap talaga silang kausap. Kumbaga, dalawang klase silang logic. Kahit nga sa cellphone, di ba? May Android, mayroong katulad ng iPhone, mga ganyan. Magkaiba sila ng logic eh. Kahit yung paggamit, magkaiba. Ganun din yung tao, magkaiba. Kaya hindi sila magkakasundo pero may parehong intensyon. Meron namang pareho namang nag-i-English, magkaiba naman ng punto. Yung isa parang galit, yung isa parang tahimik. Kahit sa Pilipino, may Ilonggo na malambing kung magtagalog, pero galit na pala. Meron naman Tagalog na malakas ang boses, yung mga taga Bulacan, pero hindi naman pala galit. Oh. 'Di ba? Meron naman taga Batangas na palamura, pero hindi pa siya galit. Yan yung mga magkakaiba lang, pero pareho lang naman ang intensyon. Ayaw nila ng gulo. Ganon din sa ibang bansa. Kaya lang, syempre, hindi talaga magkaintindihan minsan kapag hindi nag-uusap. Kaya dapat nag-uusap ng mga yan. Katulad yun, yung Thailand tsaka Cambodia. Nung nag-usap sila, nahinto yung gera. Kaya lang, may mga sundalo sila na pasaway na sinasabing lost command. Kahit na lost command yun, kung ako yung prinsipe, okay, yung hari, okay, ako yung yung presidente nila, sasabihin ko, tama na yan, order mo yung mga sundalo, pakawalan mo yung mga yan, anong prisoner of war, tapos na yung gera eh. Di ba? Yung mga general ka mga order, susunod yung mga yan. So hanggang sa muli kabayan, tapusin na muna natin to. Sundan natin yung balita sa Cambodia at Thailand na labanan.
Pero wag mo kakalimutan yung pagpapadala natin ng Balikbayan Box. Hanggang sa muli po kabayan. Si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box sa mga Cambodian, Siem Ripsu, sa mga sundalo ng Cambodian, Siem Ripsu. Sa Pilipino, hanggang sa muli po. Dupont po. Dupont Balikbayan Box.